Okay, mga kababayan, Crisulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Ako sana matutulog na, magpapahinga sana ako ng maaga eh. Ewan ko ba bakit dumaan pa sa wall ng aking YouTube itong about dito kay Amy Mangusin. Amy Mangusin. Amy Marcos. Oho, pero pinanood ko, okay naman yung maganda. Halos nagisa ho rito si Amy Duterte. Amy Duterte to, Amy Marcos. Ang dami kasing tawag dito, pati Amy Lacson din daw eh. Sabi sa Facebook. Oh, yung matagal na ho nating gustong itanong kay Amy Marcos, natanong ho sa wakas ni Karen Davila ng ABS-CBN ng programa hong ANC. Hindi ho ito tinatanong ng mga ibang reporter. Di ko alam kung bakit. Sabi ko nga pag nakita ko to sa personal, baka itanong ko rin. Although medyo may konting hilaw pa, may konting kulang pa doon sa katanungan ni Karen Davila, pero pwede na. Pakinggan natin mga kababayan kasi gisang-gisa ho rito si Amy Marcos, mga kababayan. Pakinggan natin ha. ANC ho ito ha. Credit ho sa kanila ito. Salamat. Ganito, Senator, ang tanong ng marami, why would Senator Amy Marcos go as far to defend the Dutertes, to stand by the Dutertes, over your own brother? You've been quoted as saying, Senator Amy Marcos has said, I cannot bear what was done to President Duterte. And yet, ang tanong ng ilan, what about the Vice President threatening to have your brother assassinated? Or the Vice President threatening to throw your father's remains in the West Philippine Sea? So, people are confused. Bakit siya kumakampi sa hindi niya kamag-anak, kapatid niya, at ang kapatid niya na namumuno ngayon ng bansa, bakit niya inaaway? Ako, Karen, ang sagot doon, Senator. Hindi mo ako magagawang defensive kasi wala akong kasalanan at wala akong ipagtatanggol sa ginawa ko. Eto, wala itong kinalaman sa Marcos o Duterte. Sabihin ko ang totoo, ito ay soberanya ng Pilipinas. Hindi ko matanggap I cannot accept what happened. It was clearly a challenge and an insult to our sovereignty, to the functioning courts and our exemplary judges. And I cannot accept that this was the right thing to do. It had very, very little to do with being a Marcos versus the Dutertes. Kinakampihan, sabi mo. Para sa akin, wala akong kinakampihan. Kinakampihan ko ang Pilipinas. Dahil hindi tama ang nangyari. On a person. Sus Maria Joseph. Alam mo, dedirect ako na sa ito, Ma'am Amy, no? Kumbaga, iisipin ko hindi na vlog ito. Hindi na vlog itong ginagawa ko. Kumbaga, para tayo nag-uusap sa isang coffee shop, no? At pinaprangka kita. Address ko sa ito, sir, ma'am, ha? Ma'am Amy Marcos, Senadora Amy Marcos. Ina-address ko sa ito bilang isang mamamayang Pilipino, netizen, botante rito sa Republika ng Pilipinas. Alam mo sa klase ng ganyang paliwanag mo, ma'am, parang ginagawa mo kaming tanga no? Parang ginagawa mo bobo yung Pilipino. Ano sabi mo? Wala kang kinakampihan? Ang kinakampihan mo, Pilipinas? Sige nga, kung kinakampihan mo ang Pilipinas, na-criticize mo ba ang mga Duterte about sa West Philippine Sea? Sige nga. Walang kinalaman sa pamilya ito. Kinakampihan mo Pilipinas. Tinanong ka ni Karen Davila, bakit, tanong ng taong bayan, bakit mas kinakampihan mo ang mga Duterte, pinagtatanggol?
Kahit inaaway si PBBM, kahit sinabi yung tatay mo na itatapon sa West Philippine Sea, yung katawan, bangkay niya. Actually, hindi mo sinagot ng maayos yun eh. Oh, ang paliwanag mo, sumira niya ng Pilipinas. Parang ginagawa mo kaming tanga, ginagago mo naman yung sarili mo, no? Kasi sabi mo, mali ay mali. Ganun sinasabi mo eh. Kung wala ka talagang kinakampihan at ang kinakampihan mo mali ay mali, hindi dahil sa pinagtatanggol mo si Digong, bakit nga kahit doon sa sinabi ni VP Inday Sara Duterte na itatapon, huhukayin yung bangkay ng tatay mo, itatapon sa West Philippine Sea, bakit kahit nga doon wala kang statement? Wala kang paliwanag doon. Huwag mo sabihin tama yun. Oh, di ba sabi mo, ang mali eh. Huwag mo sabihin tama yun. Ba't hindi mo na-criticize yun? Ba't di mo ginawa mo ng paliwanag yung pagtatanggol doon sa tatay mo? Oh, tuloy natin to, ha? Personal note. Ang nakita ko lamang ang nangyari sa tatay ko. Ganyan na ganyan din ang ginawa sa ama ko, tinangay ang aking pamilya, dinala sa Hawaii, at para sa akin hindi katanggap-tanggap yun. Like President Duterte, my father... Napaka-plastic mo, Ma'am Amy. Kaya mo ginagawa ito dahil naaalala mo ang tatay mo, ganyan-ganyan yung ginawa sa tatay mo. Kung talaga ginagawa mo to, dahil concern ka, pinagtatanggol mo, mahal mo ang tatay mo, bakit nga nung sinabi ni VP Inday Sara Duterte na huhukayin yung bangkay ng tatay mo at itatapon sa West Philippine Sea, bakit nga wala kang ginawang pagtatanggol doon? Bakit wala kang ginawang pagtatanggol doon? Oh, at ngayon, naiisip mo, yung ginawa kay Digong, parang gano'n sa tatay mo. Ang layo naman nun. Ba't parang ang layo naman nun? Tatay mo, hindi naman kinulong. Hindi naman kinulong sa dahig. Pakinggan natin ulit, ha? Announced time and again that he was prepared to face any Philippine court, but not a foreign court, given that all the alleged crimes and offenses were committed in Philippine territory against Filipino citizens. Bakit doon nasa foreign court ito si Digong? Hindi rin din sa Pilipinas, meron naman tayong court dito. Ba't di nyo tanong kay Trillanes? Kaya doon nakulong si Digong, doon ang galing ang warrant of arrest. Bakit may nanggaling warrant of arrest doon? Doon may nag-file ng kaso. Sino nag-file? Si Trillanes. Kasi simple. Ba't di nyo tanongin si dating Senador Antonio Trillanes? Bakit doon ka pa nagsampa ng kaso? May korte naman tayo rito. Ba't nga naman magsasampa ng kaso si dating Senador Antonio Trillanes ng 2017 na kung saan hawak lahat ni Digong ang ahensya rito? Di parang nilaro niya lang yung sarili niya. Ni dating Senador Antonio Trillanes. Doon siya nag-file ng kaso. Natural, doon nililitisin si Digong. Natural, pag may naglabas ng warrant, doon din manggagaling. Natural, pag doon nanggaling ang warrant, doon din siya dadalhin. Simple-simple. Ano naman ang pakialam ng dayuhan sa ating usapin? Nakita naman natin lahat ng tinangay na mga testigo, ang dokumento, lahat ng deposition nanggaling sa Pilipinas at dinanga sa The Hague. Bakit hindi na lang natin ginawa dito? May nagsabi nga sa akin imported na nga yung rice, imported pa yung hustisya. Ano ba nangyayari sa bansa natin? Wala na ba ang Pilipinas? Imported daw yung rice, imported pa. Parang yung hustisya. Imported yung rice, bakit? Lahat ba ng rice dito imported? Sige nga, tanongin kita. Lahat ba ng hustisya rito imported? Kay Digong lang At kung hindi naman doon nag-file si dating Senador Antonio Trillanes, wala namang mangyayaring ganito O tinatanong nyo kung bakit hindi dito litisin, may korte tayo. Simple. Hindi nga dito nagsampa ng kaso si Trillanes Hindi mo naiintindihan, tatangan nyo. Doon nagsampa 2017 si Trillanes, Crimes Against Humanity versus Digong. Kaya doon nililitis. Kung dito siya nag-file, dito nililitisin. Kaya ang tanongin nyo, si dating Senador Antonio Trillanes, huwag nyo sisihin ang gobyernong ito
kung bakit nandoon si Digong, ba't doon ang galing ang warrant, bakit doon siya nililitis, at ba't doon siya nakakulong. Nagsimula lahat ng kay dating Senador Antonio Trillanes Nagsampa ng kaso, 2017, nagpunta siya doon sa ICC. Hanggang sa inimbestigahan. Hanggang nakaraan, inimbestigahan. Naglabas ng warrant. Pinasa sa Interpol. Pumunta rito. Nakipagtulungan yung sa CIDG. Tumugon yung CIDG. Inaresto. Turnover doon. Doon ang galing yung warrant. Natural doon siya turnover. Yun ba yung tanong nyo? Kaya dapat, ang tanongin nyo, si Senador Antonio Trillanes. Tanongin nyo na bakit doon pa siya nagsampa ng kaso ng 2017 ng Crimes Against Humanity. Mayroon namang korte rito. At alam ko may nakaredy na si Trillanes sa sagot niya. Ang isasagot lang naman sa inyo, yun, simple. Tanga ba ako na magpa-file ng 2017 dito ng Crimes Against Humanity na kung tutuusin lahat hawak niya rito? Yun lang isasagot sa inyo. Kaya nga doon niya dinala Hindi niyo saklaw. Simple as that. Simple as that, di ba? Tuloy natin. Okay, but then, Senator, you also have Duterte's crimes against humanity. We are not denying. I am not in any way judging, denying. I'm not standing as his attorney. I have no doubt that there are actions that need to be answered for. But to my mind, given that the accused is Filipino, that the victims were Filipino, all the by continually asking how, we innovate. Mahaba masyado to. Pero yun ang pinaka-importante. Hindi raw siya pwedeng mag-judge, hindi raw siya pwedeng, hindi siya abogado, hindi raw siya po pwedeng humatol, ganyan ganito. Hindi raw siya abogado, hindi niya alam yung kaso, ganyan ganito. Pero ano yung commercial mo? Lulong siya droga, lulong siya ganito, lulong siya ganyan, lulong siya ganito. Sino pinariringgan mo nun? Nasaan ebidensya mo? Alam mo, Senadora Amy Marcos, huwag na tayong maglokohan. Sa edad namin ito, alam namin na mas pinagtatanggol mo ang pamilya Duterte kaysa sa pamilya mo. Kaysa rito sa kapatid mo. Obvious naman Isipin mo, sinasabihin ng bangag, drug addict, kung sino minumura. Si PBBM, wala kang ginawang pagtatanggol. Nandoon ka pa nga sa may issue rally, nanonood ka pa nga Abang pinanonood mo si Bastay na minumura si PBBM Abang sinasabihan ni Digong na bangag, drug addict, bangag itong presidente ng Pilipinas. Ando doon ka Wala kang ginawang pagtatanggol. Sinabihan ng tatay mo na ganito, ganyan, huhukayan, tatapon sa West Philippine Sea. Wala kang ginawang statement na wag naman ganyan, wag naman ganito. Wala. Umiwas ka. Hindi mo lang pinagtanggol tatay mo. Tapos ito ka, gagamitin mo tatay mo. Kaya ganito galawan mo, naalala mo tatay mo kasi ganun din ang ginawa sa tatay mo. Pero nung ininsulto ni VP Inday Sara Duterte, yung tatay mo, hindi ka pumalag. Pero ito ngayon, pumapalag ka dahil sabi mo, naaalala mo. Ganun din ginawa sa tatay niyo, sabi mo. Kaya ganito ka. Samantalang si VP Sara, dinirekta mismo tatay mo, uhukayin, tatapon sa West Philippine Sea. No say ka. Wala kang ginawang kahit anong hakbang, kahit anong pahayag pagtatanggol. Kaya ano sabi sa'yo ni Panelo? Lokohin mo lelang mo. Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo sa video to? Leave nyo yung message nyo mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye.